Gandang hapon mga kabida. Kararating lang ni kabida ninyo, ano? Kakagaling natin ng isang half marathon sa Vigan. And dumiretso tayo dito sa loob para dugtungan yung ating kwentuhan dun sa storya, no? Kwento ni Shalom. Yan si Shalom ngayon. Nawakaw ko na. After more than 2 weeks na andito na siya sa loob, first time ko siya nahawakan talaga ng ganito katagal. Yan. Maganda ng katawan niya, buo na naman, no? Naka-recover na siya. And shout out pala, no, sa ating idol si Sir Willie Zaragoza sa pag-shoutout niya sa atin kahapon sa live vlog ni Ledon Slop, ni Sir Ledon. Salamat sir, ano, ikaw na mismo nagsabi ng linyada ng ibon, no, may dugo ito ni Diablo Armado. So, at marami pang iba. Yun yung reason, ano, bakit andito ngayon si Kabida, para ikwento sa inyo din, bigyan ng emphasis ngayon kung ano ba talaga ang kahalagahan ng linyada sa karera ng kalapati. Yan. Yun. So, yun na nga, no, marami sa ating mga kalapatid, yung bang for some reason or another siguro, wala sigurong pambili nga or walang pang-invest para magkaroon ng maayos na linyada. So, madalas makikita natin, lalo na yung mga baguhan na yun, nanguhula na lang, ano, humihingi ng ibon o bumibili ng mga ibon. Meron pa akong nakikita mga post na looking for a pair, ganyan eh, 500 pesos. Looking for a pigeon na ganito ang kulay, 250 pesos ang budget. At marami pa, no? Marami pang nakikita tayo ng mga ganyang tipo ng pag-scout o paghanap ng ibon. At bakit ko po nabanggit? Nabanggit ko yan kasi alam ko sa sarili ko, by experience, kung gaano kahalaga ang linyada, no? Yung line ng ibon, gaano kahalaga na meron tayong reliable line kung tayo ay mag-aalaga, ano, at lalaban ng pagkakarera ng kalapati competitively. Importante po talaga na meron po tayong maayos na linyada. Hindi yung hula-hula lang. There are times, syempre, no, may nakakatsamba, nakakakuha ng mga kalapati sa kung saan saang source, and nakakatsamba, nagcha-champion. Pero ang tanong, yung po ba ay long term? Yung po ba ay pang matagalan? Ako, personally, ang tingin ko hindi po pang long term yung mga ganong klase na pag-iibon na hindi mo alam talaga kung anong source, ano talaga yung linyada na hawak mo. Yun ang disadvantage. Kaya importante talaga na kaya nga meron tayong pedigree. At para sa impormasyon ng mga kalapatid, meron tayong mga kalapatid sa Europe na hindi lang po pedigree ang gamit, ano. Gumagamit na rin sila ngayon ng DNA, ano, DNA result. O ganun po kalupit, ha. Yung DNA ng isang kalapate, halimbawa, ito si Shalom, i-check nila sa DNA kung ito talaga ay anak ng ganitong klaseng kalapate o ganitong line, ano. So, depende anong claim nung may-ari. Halimbawa, anak siya ni Armando, yung pinakamahal na kalapate isa sa pinakamahal, second to, or at least third sa pinakamahal. So, dun sa DNA result, o DNA pedigree, dun mo na makikita kung talagang siya ay anak ni Armando, no? So, ganun po. Parang ganito rin. Malalaman mo kung ito talaga anak ni King Philip, no? Using yung DNA na DNA result. So, hindi lang siya pang tao ngayon. So, ganun po kahalaga o kalaki yung pagpapahalaga ng ating mga, especially yung mga pinanggalingan ng ating sport, which is Europe, ano, sa pedigree at sa lahi ng kalapati. Hindi lang basta-basta, kailangan sure kung anong line talaga ng ibon. Yan. So, yun po yung gusto kong i-share sa inyo. And again, yung i-share ko po sa inyo, magdi-disclaimer lang po ako. Yun po ay base po sa kaalaman ko, base po sa experience ko, base sa aking research. At hindi ko po sinasabing ito yung ito na, yung nag-iisang katotohanan, ano, sa sanlibutan, no?
subject po yan sa iba't iba pong pananaw ninyo, no? At nire-respeto natin kung ano yung inyong pananaw at inyong mga paniniwala. Ayun. So, again, sabi ko nga po, yung ibon na to, si Shalom, alam ko na gumalaw siya, no? Ilang beses ako nag-try sa OLR, 3 beses. Nag-try ako sa OLR, gumamit ako ng mga champion to champion, gumamit ako ng kung ano-anong line, gumamit ako ng mga legendary lines. Nakarating ng o nakarank na 100 plus 199 against 2,000 birds. Pero hindi katulad nito na complete lacking. Hindi katulad nitong ibon na to na talagang inilaban ako hanggang dulo. Sa kanya yung mga result na hindi ko na-experience sa mga nauna kong mga ibon na inilaro sa OLR. At kaya masayang-masaya ako. Si Shalom, finally, ang nagbigay nung hinihintay ko na panalo. Umuo siya. Hinihipot Wala tayong punan. So, yun po, gaya nung sinasabi ko, ano ang naging reason, bakit iba ang naging resulta ni Shalom sa race result o race result ng mga nauna kong inilaro. At gaya po ng aking sinabi, yung aking claim, yung aking paniniwala, I think ito po yung may kinalaman sa linyada niya. Yan. I think na-claim ko na rin dati pa na hindi po lahat ng ibon ay pwedeng ilaro sa OLR. Yun po ang aking paniniwala, no? Hindi lahat ng klase ng kalapate ay pwedeng manalo sa OLR. Meron po talaga mga selected lines na talagang ang laro ay pang OLR. Yun po ang aking paniniwala. Gaya nung sinabi ko, yung mga champion ko dito na mga ibon, pinagpares ko sila and hindi rin kumana. Nagkaroon ako ng entry din na galing talaga sa mabibigat na nag-iibon at hindi rin ganun kaganda yung resulta. Pero gamit yung ama at ina ng ibon na to, nakakita ako ng magandang resulta. Kasi po, kung titingnan nyo yung pedigree, ipopost ko po dito, ng tatay ni Shalom, makikita nyo po doon na yung kanyang lolo at lola ay parehas nag-champion sa OLR. So, yun na nga po, yung kasabihan natin na kung ano ang puno, siya ang bunga. Isa po yun sa aking punto. Winner ng OLR and yung apo nanalo din sa OLR. So larong OLR talaga yung linyada na to. Naglalaro talaga at nagpapanalo sa OLR. Ayan. So again, yun po may mga klase ng ibon talaga na pang OLR ang laro. Meron pang club, meron yung pang OLR kasi sa OLR iba po talaga. I'm not saying na mas mahirap sa OLR, pero kung titignan nyo po, kayo nang magbalanse, kayo nang mag-weigh, sa OLR, sabi ko nga, pare-parehas ng treatment. Walang gamot-gamot, na kukunin mo yung ibon mo, bibigyan mo ng ideal pill, bibigyan mo ng 4-in-1, pag may nakikita kang medyo problema. Sa OLR, walang ganun Sa OLR, pagdating ng ibon, on their own, they have to recover quickly, especially kung may mga mid-toss yan. Pag wala at mahina-hina ang katawan ng ibon, hindi yan magtatagal, mawawala yan sa mid-toss pa lang. Kaya nga maraming umaaray na, teka, management ng OLR, bakit mid-toss lang nawala yung ibon ko? Bakit low fly lang nawala yung ibon ko? Ang sagot po doon ay, maaaring yung ibon natin, pag uwi, yes, nakauwi, pero yung po'y may tama na, mahina na. And so, nung nag-ranging yan o nag-mid-toss, ay maaaring bumigay yung katawan ng ibon. So yun po yung aking unang-unang punto na nasa dugo talaga. Nasa dugo ng ibon kung siya ay pang OLR. Makikita niyo yan sa kanilang mga ninuno, sa performance ng kanilang mga ninuno. Ang ninuno nga po ni Shalom, gaya ng nabanggit ko dati, ay Philippine, which is very very known, well known na naglalaro talaga sa OLR, and pinakilala yan ni Maestro Jaime Lee, yung kanyang Mustang Sally. Hindi Pilipinas, Philippines. So, isang lahi ng ibon yan. So, maliban doon, meron din po itong Crack 52 and may Koopman. Yan po yung mga tinimpla noon ni Maestro Jaime. So,
natsambahan po ano, na meron akong nakuha sa Saragossa Brothers na isang magandang cock, which is si King Philip. Ayun, si King Philip. Papakita ko sa inyo. And si King Philip, nasa kanya halos yung 3 dugo rin. May crack pit dito siya, meron siyang Philippines, at saka meron siyang Koopman. Now, nakita ko yung binigay sa akin ni Engineer Eric S. Maniago ay galing din sa isang source, which is si Sir Jaime Lim, at dalawa doon sa linyadang nabanggit ko, ayan doon sa ibon, which is yung Koopman at saka yung Philippines. Ayun, Mustang Sally. So yun, pinagbangga ko yung 2 ibon na yun, yung hen galing kay Engineer Maniago at yung galing sa ating idol na si Sir Willie Saragossa. And the rest is history. Eto na si Salum. Ayan. So ano po, yun po yung aking punto, paliwanag na ganun po kahalaga yung linyada pagdating po sa klase ng karera, especially kung ito ay isang OLR race. Kailangan talaga na busisiin natin, ano, hanapin talaga natin yung line ng kalapatin na talagang kumakana sa OLR. Ito lang po, trivia, no? Alam niyo po ba na isa po sa naging mahusay na performance sa OLR ay isang old line at very consistent na line, which is yung Emil de Wert. Yan. Yung pong nag-second overall sa Alegre OLR ay isa pong Emil de Wert po yun. Ang base blood nun. Galing po kay Sir Iking de la Cruz. I think yung 12 overall din ay isang Emil de Wert din. And kung naalala nyo noon, si Bro Marvin Villarama, yung ibon niya ay lahi din po ng isang Emil de Wert na I think may dugo rin na imbrick. So, mukhang ang Emil de Wert po ay nagiging successful sa mga OLR. Hindi lang po kasi nangyari ngayon yan. Nangyari na rin po ng mga nakaraan ng mga karera yan ng iba't ibang OLR. So, yun po yung trivia ko sa inyo, no? Makatulong sa inyo yung mga naghahanap talaga ng mga linyada na pang OLR. So, ano naman po tayo pagdating naman sa karera, lalo sa OLR, hindi naman tayo maglalaban. Kahit i-share natin sa isa't isa yung mga kaalaman, ang mahalaga dyan na nakakatulong tayo dahil at the end of the day, hindi naman tayo magkalaban. Mga ibon natin ang magbabanggaan at magpapagaling. Shalom! So, yun lang mga kabida, mga kalapatid. Maraming salamat. Shoutout sa inyong lahat, no? Sa lahat may pawi sa kasalukuyan nating karera ngayon sa South. Shoutout sa aking kaibigan, si Bro Marco Magon at ang aking idol na loft manager, si Ma'am Helen Galliano. 3 out of 3. 3 out of 3. Lagaspi. Grabe, ano? Clock lahat yung 3 ibon namin. Maraming salamat, Ma'am Helen. Ang galing-galing ninyo. Sir Marco, Bro Marco Magon. Galing ng iyong loft manager. So, maraming salamat. Hanggang sa muli, mga kabida.